Hindi ho muna itutuloy ang dagdag na 85 pesos na wage increase sa Metro Manila matapos nga pong ipasuspinde ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapatupad nito. Yung unang tranche nito ay 60 pesos. Sa kautusan nga po ng hukuman, pinagbigyan nito ang kahilingan ng dalawang kumpanya na maglabas po ng Temporary Restraining Order o TRO sa naturang wage hike sa Metro Manila. Dahil diyan, mananatili po sa 695 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agricultural sector sa NCR. Manatili rin po sa 658 pesos ang arawang sahod para po sa agri, retail at small manufacturing sectors habang niresolba pa sa hukuman ang naturang petisyon. Ikinadismaya ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-issue po ng TRO ng Korte sa pagpapatupad sana ng 85 pesos na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ayon po kay Labor Secretary Francis Tolentino, ikinalulungkot nila ang pagsuspinde sa wage hike pero iginagalang daw nila ang desisyon ng Korte. Pumalag naman ng ilang labor groups sa nasabing TRO. Ayon sa Nagkaisa Labor Coalition, paglabag sa Labor Code ang pagpigil ng Korte sa wage hike. Ganito rin ang giit ng grupong Federation of Free Workers na binatikos ang pakikialam umano ng Pasig RTC sa nasabing issue. Dapat daw dalhin ang mga reklamo o iapela sa National Wages and Productivity Commission sakay aakyat sa Court of Appeals. Kaya malinaw na walang jurisdiksyon ang Regional Trial Court sa nasabing usapin. Maganda rin po mga kapatid na ating pong busisiin kung sino-sino pong nasa likod ng mga kumpanyang itong naghain ng TRO petition sa hukuman sa RTC dito po naman sa Pasig. Samantala po naman sa ibang mga tampok na balita, umano'y naipadala na sa impeachment court ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio mula po sa Bureau of Internal Revenue. Ito nga po'y kasunod ng pagpayag ni Pangulong Marcos Jr. na ilabas na ang nasabing mga dokumento. Doon din pala hahantong dahil dyan kahon-kahon ang mga financial records ng mag-asawa na pinasupina po ng impeachment court ang inihatid na sa Senado kahapon. Kabilang po sa tinitignan ng prosecution ay kung tugma ba ang dineklarang kita, negosyo at buwis na binayaran ng mag-asawa sa ilang pang mga dokumento tulad ng SALN, bank at AMLAC records. Ito'y para nga sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ni VP Sara. Batay sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan daw ng approval ng Pangulo para buksan o ipasuri ang tax record ng sinumang individual. At ayon sa palasyo, hindi ipagkakait ni Marcos Jr. ang katotohanan sa publiko. Kung ano ang sinasabi ng batas, susunod po ang Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR, para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. At yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Isinibiti rin po na sa Senado ang financial records ng 20 kumpanya na umano'y may kaugnayan sa mag-asawa. Ito yung mga ipinasubpina ng impeachment court mula ho naman sa iba't ibang mga bangko at sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog, tanging pag-iimbentaryo muna pa lamang ang kanilang ginagawa sa mga dokumento. At para ho naman sa ilang mga senator judges, malaking bagay po raw na makita ang financial records ni VP Sara. Sabi po ni Senador Erwin Tulfo, mainam umano na meron pong makita silang records mula pa noong mayor pa lamang si Sara para makita nila kung may kahina-hinalang bigla ang umano'y paglobo daw sa yaman ng Vice Presidente. Doon natin makikita parang ika nga snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na kung bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR, the senator judges, wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba? Yung yaman,
magkano na ang kinita niya over the past several years. SALN ibabangga daw po sa BIR Records. Ang tinig po ni Senador Erwin Tulfo. Pumalag naman si Vice President Sara Duterte sa gumamit daw ng splice video niya na nagsasabing kaya raw niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Ayon po sa Vice Presidente, misleading daw yan. Sa kanya kasing interview sa The Hague sa the Netherlands, pinuna ng Vice Presidente ang anyay talamak ngayon na gun violence sa Pilipinas. Sa sobrang lala daw nito, posible raw makapag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Git ng Vice, may tuturing din daw yan na extrajudicial killings. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po nito, sinita ng Vice Presidente ang media organization na gumamit ng anyay spliced video ng kanyang naging pahayag. Malinaw daw na taken out of context ito para pagsimulan anya ng galit ng publiko at ng online engagement. Sa kabilang banda, hindi naman naiwasan ng prosecution na ikonekta ang pahayag ng Vice sa alegasyong grave threats sa kanyang impeachment case. Ang giit po nila, may violent mind at kabisado raw ng Vice ang tungkol sa umano'y patayan. With respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. Ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan, sa kalsada. No? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate, no? Yan nga po ang tinig ni na Congressman Terry Redon at Congressman Zia Alonto Andiong. Alas 6:38 ang ating tamang oras ngayon. Nagpasa rin po naman si Senador Panfilo Ping Lacson sa anyay humihirit sa kanya ng ceasefire. Sa kanya pong ex-account, sinabi po ni Lacson na ayaw niya ng ceasefire. Banat niya, anong uri daw ho ng tao ang magdedeklara ng gera na toy gun at laway lamang ang bala at nang gantihan ng bomba ay biglang aatras sa laban at pabulong pa. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang kanyang tinutukoy. Pero noong Martes, nagsumiti po ang senador ng umano'y mga ebidensya sa umano'y mga ghost projects sa Taguig na balwarte ho naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Tinungkat po ni Lacson ang mga anyay maanomalyang proyekto sa lungsod matapos punahin ni Cayetano ang lumobo umanong SALN ng Senador Lacson. Sumagot naman si Cayetano sa naging umano'y pasarin din ni Lacson. Itinanggi niyang sa kanya galing ang kahilingan na ceasefire. Muli rin po niyang iginiit na handa siyang harapin daw ang investigasyon sa tamang forum. Narito ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon. Yan daw po ang tatahimik lang si Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.